Wala siya guys transfer yung ang ganda Clear yung kanyang lipstick. Sinabi din nung tinawagan ko na sarap. So ngayon, tentative pa kung saan kami titira. Kaya excited man ako makalipat. Wala akong magagawa. Good morning guys, haalis ako. Pupunta ako sa isang school dito sa Qatar. Dahil nag-ano ako doon. Nag-try kaming mag-register doon. Pero waiting list pa din kami doon. So, nakalimutan ko ata doon yung ID ni Adham. Kailangan kong balikan. Tapos, every time tumatawag ako sa kanila, wala talagang sumasagot. Di ko alam kung bakit. Kaya, ngayon, pupuntahan ko na talaga. Guys, yung mga tripod na nabibili ngayon, yung mga bago, grabe, alam nyo, sobrang weak. Itong tripod ko, ang hina ng paa, ayan, nasira na. Nasira na agad. Hindi ko halos to ginagamit tripod ko, kaya naman, lagi ko na lang, iniiwan. Yung 2016 kong tripod, hanggang ngayon buhay pa at matibay pa din. Natanggal lang kasi, nawala lang kasi yung yung ulo, kaya bumili ako ng bago. Tapos, every time na bibili ako ng bago, same lang din, yung mga paa talaga nila, sobrang weak. Tapos, tignan mo, bumababa pa siya, Tapos, sabi nga nung seller, dati daw, matitibay yung dumadating sa kanila. Pero ngayon, puro ganto na. Gabi, pumunta ako sa Velo. Hindi ako nakapag-video, guys. Pumunta ako sa Velo, boutique. Yung pinag-collab ko dati. Pumili ako ng lipis doon. Kasi, guys, sobrang hilig ko sa lipstick or any lipis, guys. Lip balm, lipstick, lip tint, ganyan. And yung friend ko, si Sarah, nirecommend niya sa akin itong Essence. Hydra Kiss Lip Tint. Ayan siya. Ang kanyang shade is 06 Berry Crush. Ayun, I think itong shade na to bagay sa akin. Kasi meron akong parang jelly tint na ganito. Kaso nga lang yun, andali kasing mag-dry. So ayan guys, nahanap ko na yung tripod kong luma. Ito yung shade niya. Ayan. Focus ko sa inyo. May pagka-berry siya. Same na ang kanyang name. Berry. And ito yung aking tripod guys. Pakita ko sa inyo ha. Lang to, hindi ko halos to ginagamit. Tapos, ito, ang hirap niyang ibaba. Kapag ilalagay mo muna siya sa floor, ang hirap niyang, alam mo yung, i-flat ng ganyan. Hanggang sa kaka-push ko, ayan, natanggal na yung yung paa. Nabali na yung paa. Ito siya. Wala na tong pag-asa. Sayang naman. Yung paa lang talaga nito yung may problema. Ito yung niya. Ang ganda pa naman ng ulo nito. Kasi ito automatic tong yung kanyang ulo, yung nag-iiba yung ba, nag-flip-flip na ganyan. Ayun, hindi ko alam, ang hirap din tanggalin ito guys, ang hirap din tanggalin ito, hindi siya basta natatanggal. So ayan, sayang. Tapos may ilaw pa to guys sa likod. Meron pa tong remote dito. Ang price lang nito guys is 15 reals lang. And super hydrating nito guys sa lips. Ayan, kasi yung lips ko nga, laging dry, tapos nagka-crack. And, yung next naman is itong Meta Glow. Ayan siya. Tapos, pag open nyo, clear yung kanyang, ang ganda, And, ang kagandahan nito, meron siya talagang glitters. Actually, nung trinay ko siya sa shop, akala ko talaga, design lang. Pero guys, tignan nyo, siya. Hindi ko alam kung makikita nyo, ha. Saka, alam nyo ba, ang bango niya. Amoy candy, yung amoy niya. Tatapat ako sa ilaw, saglit. Meron talaga siya, kaso hindi ko alam kung visible ba sa camera. Ang ganda niya guys, promise, Very natural lang yung pagka-pink niya sa lips. And, super moisturizing niya. Eto guys, nag-i-stain pala siya kasi tignan nyo, what if ilagay ko to tapos ipatong ko tong Melt Glow ng Essence. Ito muna yung ilalagay ko. Ang ganda naman nito, Hindi din siya yung ito yung mga gusto ko, yung hindi masyadong matapang yung shade. Wala siya guys transfer, yung lang niya. Yung moisture lang niya yung nagtatransfer, pero yung tint, wala. Ayan, wala na siya. Parang na siya, stain na siya ngayon. Tingnan natin kung anong magiging kakalabasan.
Tapos labas tayo, tignan natin kung anong itsura niya sa sunlight. And guys, paalis na ako. Nandito na din yung ubo. Good morning. Assalamualaikum. Nauuhaw ako guys kasi nakalimutan ko uminom na madami nung suhur. Hindi pala ako nakainom na madami. Ngayon uhaw na uhaw ako. Ayan, nakikita niyo na ba? Hindi ko masyadong makita dahil nakasunglass ako. Kaya na lang tumingin kung meron ba. Tapos na ako dun guys sa loob and unfortunately wala daw sa kanila yung ID ng anak ko. So hindi ko alam kung nasan yung importante pa naman ng QID dito sa Qatar guys. Kasi kapag ka may gagawin ka or anything, yun talaga yung ipepresent mo dito. So sobrang importante niya. Nakakaloka. Magagalit na naman sa akin yung asawa ko kasi nga hindi namin makita yung ID niya. Hindi ko naman agad na napansin na nawawala yung ID niya. Kasi syempre hindi mo naman laging kailangan yung ID, di ba? So nung kinailangan ko na, doon ko lang nalaman na parang na-misplace ko siya. Hindi ko alam kung nahulog ba or nasa bahay pa din. Kaso naglinis naman ako, talagang wala akong nakitang ID. Ang nakita ko lang yung ID ko. So, and ayun nga, natanong ko na din sa kanila guys kung ano yung pina-priority nila na student para ma-accept for transferred sa school. Ang sabi nga na sa akin, first come first serve yung basis nila. So hindi sila namimili. Kasi sa Philippine School, PISQ, kasi nung tumawag ako dun sa kanila, ang sabi sa akin naman dun, ang pina-priority nila is, may binabasa ako sa post nila na ang priority nila guys is yung magkapatid ang pinaprioritize nila. Kunwari, meron kang anak na isa na nag-aaral sa school, tapos meron siyang maliit na kapatid na papasok na din, yun yung kinukuha nila. Or siguro baka transfer, I don't know, pero ganun yung basis nila sa PISQ. Sinabi din nung tinawagan ko na ang kinukuha daw nilang transfer yung mga galing Pinas, hindi dito sa Qatar. Kumbaga, yung mga galing Pinas na dito na pag-aaralin ng mga magulang nila, yun yung kinukuha nila, ina-absorb nila. Pero kung galing ka sa ibang school dito sa Qatar, hindi daw masyado. Kasi daw nila slot nila para sa ganun. Sobrang bilis lang natin guys, tapos uuwi na agad tayo kasi nakausap ko agad yung babae sa office. Ang hangin sa labas pero mainit, pero okay lang naman kasi dito na tayo, nakasakay na tayo agad. Dito na ako guys sa bahay and babalik na lang ako sa pagtulog kasi medyo masama yung pakiramdam ko. At sabi nga pala sa akin dun sa school, nakalimutan ko, na March and April pa daw sila mag-i-email, hindi pa ngayon. So, ang tagal pa nang hihintayin ko kasi magma-March na naman, pero sabi niya, end of the March pa sila mag-start mag-email until April. So, tapos first come first serve. Yun, parang naano kasi sana naman makuha siya. Kasi matutulog muna ako guys kasi simula nung nag-Ramadan, honestly, putol-putol lagi yung tulog ko. Hindi siya maayos. Kaya tignan mo yung mata ko. Actually, masakit yung mata ko kasi nga wala akong tulog. Ilang araw na to, putol-putol siya. Pinilit ko lang talagang pumunta sa school na yun kasi akala ko talaga nandun yung ID ni Adham. Kasi inisip ko, pag nag-enroll kami sa iba, kung sakaling hindi nila kami tanggapin, ko kailangan gamitin yung ID. So, pasensya na kayo guys, kung ano-ano yung mga sinasabi ko dahil nga, Diyos ko, ilang araw na walang tulog. And tignan nyo yung aking lips, ang ganda niya, promise. So guys, kagigising ko lang, and hindi ako nakapag-iftar. Kasi grabing antok ko talaga. Ngayon pa lang ako kakain.
tignan yung lips ko, andito pa din yung stain nung aking ginamit. Ang ganda talaga niya. Hindi ko alam dito kasi guys sa cellphone na to, sa totoo lang. Ano siya, yung parang malabo yung kanyang ano. Hindi siya ganun ka-clear yung camera nito. A55. Samsung A55 5G. Hindi siya ganun ka ano. Para siyang ano, maputla. Pero guys, sa personal, matingkad yung color nito. Yo, meron ako ditong lentil soup. And, yung ano, lomi kagabi sa sa Calig 11. Meron pa ako dito. Ito lang ang kakainin ko kasi hindi daw nagluto yung asawa ko. Visit. Gabi guys, ang hirap ng mga tulog ko ngayong Ramadan. Minsan sa gabi ako gising, minsan sa umaga ako gising, minsan paiba-iba. Tapos yung tulog ko putol, nakakabisit. Lagi tuloy masama yung pakiramdam ko. Tapos ang ending, lagi ako nasa higaan. Tapos yung Calig 11 na collab ko, baka yun na yung last. Kasi natapos na yung matatapos natin isang linggo ng Ramadan. So, halos lahat ng mga promotion sa mga restaurant, ganyan, is... Sorry guys, biglang tumawag yung asawa ko. Sabi niya, patayin ko daw yung AC sa kwarto dahil sobrang lamig daw sa labas. Hindi naman ako nilalamig. Actually, nakaganto lang ako guys kasi mag-vlog ako, mag-video ako, pero hindi naman ako ganong nilalamig. Sakto lang naman. Ano nga ba sasabi ko? Ayun nga, parang tapos na yung 1 week ng ng Ramadan. Parang ang dami ng mga vlogger dito sa Qatar na nag-video ng mga promo ng mga restaurant. So, baka ngayon, wala na ganong magpa-promote. Kasi na-promote na lahat. So, ayun. Tignan natin guys kung mawawala yung lip stain ng lipstick ko. Kasi ngayon pa lang ako kain eh. Ayan guys, meron pa din siyang stain and maganda pa din siya sa lips. Para siyang natural. Pero guys, maganda siya. Namili yung asawa ko at bumili siya nitong chocolate dates. Ayan. Masarap to guys. Binigyan ako ng kanina. Try natin ulit para makita nyo. Ito siya. Nakabalot siya sa loob. Isa-isa yung balot niya guys. Ayan. Para siyang candy. Ayan, coated siya with chocolate, with white chocolate. Kanina mayroon ako nakain ko kahapon. Yung isa ata yun. Ito, chocolate din with dates. Naubos na. Ito. 12 reals lang siya guys. Sobrang mura. Oh, grabe. Akala ko mahal. Ang dami niyang binili. Puro dates. Guys, meron siyang nuts sa loob. Meron siyang nuts sa loob. Sarap. Mabilis lang, mura. Mayroon pa ditong dates, pero ito hindi naman to coated. Ito, wala siyang coat. Pero, hindi ko alam. Ito guys, pure dates lang siya. Wala siyang nuts sa loob. Wala siyang kahit dates lang talaga. May buto siya sa loob. Buto lang talaga. Kasi mga tinitinda guys sa mga store, gawa na yung bali tinatanggal nila yung buto sa loob, tapos pinapalitan nila yung nuts. Sobrang sarap. Yung aming tortoise na si Turdy, lalakad siya dito sa kusina. Hindi ko alam kung anong hinahanap niya. Naghahanap na naman ata ito ng pagkain. Bibigyan ko mamaya-maya.
Guys, ayan, bigyan natin siya ng lettuce. Baka nagugutom na siya. Guys, 11 o'clock na, kaya naman magigilamos na ako ng mukha. And alam nyo ba, tapos na ako mag-rejuve, pero ang ginamit ko, di ba, yung rejuve ni Miss Chung. And, ubos na yung rejuve, pero meron pa din akong sabon kasi hinati-hati ko. Hanggang ngayon ginagamit ko pa din to. And guys, grabe, ang tagal nitong maubos kasi ang tagal niya matunaw. Toothbrush naman tayo. Kung maghilamos guys, tinatry ko yung face ko, itong paper towel. Hindi ako gumagamit ng tuwalya sa katawan kasi ay nga para iwas tayo sa sa germs and Kasi yung face ko guys, ang bilis niyang nagkaka-pimples. Kaya nga nag-rejuve na ako. And ayun, bumabalik na naman Nagiging pimpuli na ako. Ewan ko ba, kahit hindi na ako kumakain ng sweets. Kahit di na ako kumakain ng sweets, sobrang bilis ko ngayon magka-pimple. And meron siya maliliit. Nakita nyo, maliliit na pimples. Buti na lang sa front face, wala masyado. Pero ayan, ito lang yung pinakamalaki. At dahil nga tapos na ako mag-rejuve guys, hindi ako pwedeng gumamit muna ng mga may actives na skincare. Kaya ginawa ko, ito na lang hydrating gel ang gagamitin ko. Bali mga siguro more than a week na akong ito ang ginagamit ko muna. Kasi ang bala ko after mag-rejuve, tapos ito moisturizing and hydrating gel lang yung gagamitin ko. Kaya ito, pagka medyo nag-dry na yung skin ko, after nung hydrating gel, ito namang moisturizer yung ginagamit ko. Ito lang guys yung ginagamit ko sa ngayon kasi, ayun nga, babalik ako sa retinol. Yun na yung magiging parang maintenance ko. Forever. Yun na yung gusto kong gawin. Ayoko na ng kung ano-ano pang skincare kasi I'm already 35 years old. 36 na yata. 36 na pala ako. So, yung skin ko talaga kailangan na ng retinol. Pa yung anak ko, ayaw pa niyang matulog at nandun siya sa kusina para kumain. Ako naman nandito sa kwarto dahil nagpe-prepare na akong matulog. Magigising pa ako ng alas 4 na madaling araw kasi nakakain tayo ng suhur. Guys, pasensya na hindi ko nabibideo yung mga suhur iftar namin dito sa bahay kasi nandito yung asawa ko and ayaw niya nga nagbe-video ng kumakain kami. Yung gusto niya kasi peaceful habang kumakain, hindi yung may video tapos pinapakita ko yung mga kinakain namin. Ayaw niya ng ganun. So, ayan guys, napansin ko na wala na yung lip tint na gamit ko. Nung nag-brush ako ng teeth, wala na siya. Ayun. Ayun, tignan nyo dry na naman yung lips ko, diba? Ayan, nakita ko na yung Vaseline ko. Every night, guys, ginagamit ko to. Kapag gising ko, moisturize yung labi ko kasi nga laging nagda-dry. Hindi ko maintindihan naman. Laging dry. Winter ngayon sa Qatar, pero nagbubukas na kami ng AC dahil mainit na. Umiinit na. May nagpatay na naman ng aircon ng Qatar. Diba guys, end of the Ramadan. Kailangan na namin maglipat ng bahay. Kailangan na namin umalis dito sa bahay na to. Kasi nga, actually, accommodation to ng work ng asawa ko before. So ngayon, kailangan na talaga namin umalis at maghanap ng malilipatan. Ang gusto ko sanang malipatan nga, yung malapit, hindi naman malapit, kumbaga, in between ng trabaho ng asawa ko saka ng school ng anak ko. Kaso nga lang school natin na target ko para sa anak ko, wala pa ding decision. Bali, ayun nga, di ba, nung pumunta ako, by the end of March to April pa sila mag-i-emails.
Tapos, ang sabi niya nga nila doon, hindi naman sila namimili ng bata, basta may slot. Yun yung pinaka-highlight doon, may slot. So ngayon, tentative pa kung saan kami titira, kung saan ako maghanap ng bahay. Dahil nga, ayun, hindi pa sigurado kung kung makakapasok siya doon o hindi. Doon nga yung pinoproblema ko. Kasi kung hindi naman siya doon makakapasok, edi hahanap na lang ako ng medyo malapit sa side ng asawa ko. Tapos doon na lang din ako maghahanap ng school ng anak ko. Para alam mo yun, balanse. Kasi malayo din guys kasi yung pinagtatrabahuhan ng asawa ko. So para naman hindi siya masyadong mahirapan. Kahit na kasi guys may sasakyan, iba pa din yung yung biyahe na napakalayo. So mas maiging mas malapit sa kanya or nasa gitna yung bahay namin para hindi sila mahirapang pareho. Kaso ayun nga, kailangan waiting pa tayo. Super waiting pa talaga. Kaya ako pa naman yung tao guys na mainipin. Ang hilig ko ngang ang hilig ko ngang yung mag-browse sa TikTok, sa Facebook, ng mga mga foreign na bahay, mga studio, ganyan. Kasi, alam mo yun, excited din akong humanap ng bahay tapos ako yung pipili. Kasi, eto nga, 'di ba, accommodation tong bahay na to. Actually, maganda yung location namin, maganda yung bahay, lahat-lahat maganda dito. Gustong-gusto ko talaga dito, pero kailangan namin lumipat. Pero first time kong lilipat ng bahay na ako mismo yung mamimili kung saan at kung ano yung bahay, itsura ng bahay na nililipatan. Kasi lagi na lang parang accommodation yung tinitirahan namin. So wala akong choice, wala kaming choice, wala kaming say kung saan kami titira or kung anong itsura ng titirahan namin. Kaya excited man ako makalipat, wala akong magagawa kahit ang dami kong nakikita magagandang studio for rent, 1 BHK for rent. Wala, hanggang tingin lang ako. Hindi na din ako nagme-message or nagka-canvas kasi ayun nga, laging nadidelay yung paglipat namin. Nga lang guys, try ko nang matulog kasi 11:30 na at ipopost ko pa to bukas. And tatry ko talaga mag-vlog everyday. Pero hindi ako sure kung talagang everyday ko magagawa yun. Kasi minsan, alam mo yung wala naman ako masyadong ganap. 'Di ba? Ito recently first week of Ramadan, ang dami kong ganap, ang dami kong mapopost. Pero ngayon kasi, ayun, medyo bumagal na ulit. At lagi na din ako ngayon nasa bahay. And first week ng March, start na din ng exam ng mga bata dito. So, mabibisi kami sa pag-aaral. Kaya, stay ako dito sa bahay para matutukan yung pag-review ni Adham sa school. Kasi, syempre, importante yon. Yun lang guys. Salamat sa panonood and good night sa inyong lahat.